Nagpasya na lumabas na ng concert hall sina Chris at Priscilla nang matapos ang event na sumabay sa agos ng mga taong nanood ng papalabas na ng venue. Panay ang daldal ni Priscilla sa gilid ng dalaga patungkol sa concert na napanood nila, kung paano siya nag-enjoy at sobrang laking pasasalamat niya sa maestra dahil naisip ni isama siya. Mahigpit ang hawak ni Krisa sa isang kamay ng estudyante niya. Natatakot na baka mabitawan at mawala to. Paniguradong lagot siya sa pamilya ng dalagita. Bahagyang may pagsisisi sa puso ni Krisa na lumabas sila kaagad. Hindi niya maintindihan ng sarili. Gusto niya pang manatili sa loob at kausapin si Mr. Salis. Hindi pa sapat yung ilang minuto nitong paganyaya sa kanya sa itaas ng entablado. Hindi mapalagay ang loob ni Krisa mula na mapagkamalan siyang anak ni Mr. Salis, ng mga reporter at ng host ng event. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang sinabi ng karamihan na may pagkakahawig daw silang dalawa ng matanda. Ipinilig niya ang ulo. Imposible na maging ito ang tunay na ama. Oo, pareho silang magaling kumanta at mahilig sa music. Idagdag pa na hindi siya tunay na anak, ngunit hindi ibig sabihin naman noon na iisipin na niyang maaaring anak siya ng musician. Ang swerte naman niya kung ganun. Napaka-imposible lang din ito. Suntok sa buwan yon. Teacher Krisa, naulinagan niyang kuha ng atensyon niya ng kasamang estudyante. Nakangiti na niyang nilingon ito nang maramdaman niyang hinila nitong isang kamay niya. Teacher Krisa, sorry po sa estorbo pero gutom na po ako. Saka pa lang naalala ng dalaga na may kasama nga pala siya at ang ipinangako niyang dinner sa dalagita after nilang mag-attend ng concert. Ngumiti lang sa kanya si Krisa, masuyo tong tiningnan. Sakto na may Korean restaurant na malapit lang sa stadium. Tawid kalsada lang yun ng concert hall at ilang hakbang lang nalakad mula sa kanilang kinaroroonan. Oo nga pala, halika, may alam akong restaurant na sigurado kung magugustuhan mong pagkain. Dinala niya doon si Priscilla kaysa naman humana pa sila ng ibang resto sa lugar kung saan sila kakain. Pwede na doon. Hindi naman siguro siya aartehan ni Priscilla. Masayang-masaya naman doon si Priscilla. Panibagong experiences na naman niya kasi ang baging na yon kasama ang kanyang maestra. Thank you po, Teacher Krisa. You're welcome, Priscilla. Sa may pintuan palang pagkapasok ng resto na yon ay napatdaan na kaagad si Krisa. Sa linaw ng kanyang mga mata ay aksidente niyang nakita kaagad. Sa katabing bakanting table na pupuntahan sana nila ni Priscilla, ang bulto ng abogadong nagsabi sa kanyang mag-o-overtime daw siya sa trabaho. Si Nick Bentacourt, kumakain to kasama isang babae na halata na sa edad na mas matanda sa binata. Nagmumukha lang itong bata sa pagiging elegante. Ng postura niya at suot na damit, may mapakla ng likidong gumapang sa buong kalamnan ni Krisa. Batid niyang selos ang kanyang nararamdaman dito. Tss, overtime pala ha? Napatingala na si Priscilla sa maestra na marinig itong magsalita. Akala niya siya ang kinakausap nito. Hilaw na ngumiti na lang ang dalaga sa kanya't kapag daka ay pinilit niyang ipakitang wala lang sa kanya. Halika, upo na tayo. Ngiti niyang iginiya ng katawan ng dalagita patungo sa table nila. Nakita na noon ni Krisa ang babaeng kasama ni Nick. That time, kumain din si Nick kasama niya sa restaurant ng babae kung saan siya may kasalukuyan noong part-time job. Hindi na nakapag-isip pa ng matino si Krisa sa sobrang inis na nakikita niya. Pinangunahan na siya ng selos. Hindi naman ito kailangang magsinungaling sa kanya. Maintindihan naman niya yun eh. Sinabi pa ni Nick na mag-o-overtime siya ngayong gabi. At ito pala ang naging overtime niya. Pagda-dine-in sa labas at sa kababae. Anong gusto mong kainin, Priscilla? Tanong niya sa kasama pero ang isip niya ay nanatiling nasa table ni Nick nakatingin. Pumili ka lang, huwag kang mahihiya ha, kahit anong gusto mo. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Krisa ang mga ilang dokumento sa table kung saan ay paniguradong panakanakang binabasa nila. Maayos na nakalagay sa tabi ng kanilang plato yon. Mukha namang tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Kaya lang medyo nagtatampo pa rin siya sa binata. Nabawasan man ang inis niya dito pero konti lang yon. Lamang pa rin ang hinanakit niyang hindi alam saan ang galing. Hindi niya ako sinamahan sa concert dahil lang sa babaeng yon. Sana in-schedule na lang niya ang pagkikita nila. Saglit lang naman ang concerts. Talagang mas pinili niyang babaeng yun ngayon. Sa oras na yon ay may hawak na baso ng brandy na inumin si Nick na may kaakit-akit na ngiti sa kanyang labi. Panaka-naka ang sulyap niya sa kaharap niyang kliyente na halatang humaling sa karisma niya. Tapos na sila nito halos sa agenda, tinatapos na lang ang kanilang pagkain.
Maging ang babae ay panay ang pa-cute sa kanyang harapan na halatang kinukuha pa ang loob ng binata. Hindi lang yon, pinaliit at pinapaganda pa ng babaeng kliyente nito ang kanyang boses na parang kay Chris ay sobrang nakakairita. Kung may karapatan lang siya at malinaw ang relasyon nila, at bastos ang ugali niya doon niya, dinerechong naupo niyang ipaalam kay Nick na nasa resto rin siya. Nick, inaasahan ko na mas mahabang oras natin sa susunod nating pagkikita. Umangat lang ang gilid ng labi ni Nick at bahagyang tumango sa babae. Kilala niya ang tunay na pakay nito, hindi lang ang tungkol sa kaso. Basang-basa niya na may iba pa. Isa itong balot mayamang negosyante sa bansa. Biglang pumanaw ang kanyang asawa at nag-iwan ng legacy na daan-daang bilyon ng halaga. Tinulungan siya ni Nick na labanan ng lawsuit ng mga kamag-anak ng kanyang yumaong asawa. Isa lang ang babae sa daan-daang babaeng nakaka-encounter niya mula nang maging abogado. Kung kaya naman sanay na siya dito. Sa tingin niya rin na hindi ganong katibay at linaw ang relasyon nilang dalawa para tahasan siyang tawagin ito sa pangalan. Ganon pa man, hindi na lang niya yun pinuna. Sure, hindi na natapos pang magsalita ni Nick dahil nahagip na ng kanyang mga mata ang bulto ni Krisa na nasa kabilang table lang nila. Napawi ang kanyang mga ngiti sa ibinibigay nitong makahulugang paninitig. Ilang sandali binawi ni Krisa ang kanyang tingin na parang hindi siya nito kilala. Kasama ng dalaga sa table ang bunsong anak ni Atty. Balboa na si Priscilla. Kilala niya ang dalagita dahil medyo malapit siya sa mga Balboa. Isang teorya ang nabuo sa kanyang isipan nang maalala na malapit lang ang hall doon. Siya ang isinama niya na umattend ng concert. Akala kong kaibigan niya si Rita. Nick, naririnig mo ba ako? Wala sa sariling tumango si Nick, hindi na siya mapalagay. Memoryado na niya ang mga tinging ibinibigay sa kanya ni Krisa ngayon. Baka iniisip nitong hindi siya sumama sa concert dahil nais niyang makipag-dinner sa kliyente niyang kasama. Bagay na hindi naman totoo. Sandali lang, harang niya na isang kamay sa tangkang pagsasalita pa sana ng babae dahil nakuha na ni Krisa ang buo niyang atensyon. Maiwan lang kita saglit, may pupuntahan lang ako. Walang awat na doong tumayo si Nick. Malaki na ang mga hakbang na naglakad na patungo ng table ni na Krisa, hindi naman malayo. Walang paalam na umupo na siya sa tabi ng dalaga, na walang paalaman lang at nagtanong gamit ang mahinang boses niya. Bakit dito kayo kumakain? Galing na kayo ng concert ni Tito Mando? Biniligtad ni Krisa ang menu. Plano niya sanang hindi to pansinin pero kabastusan naman yon kung kanyang gagawin. Isa pa ay may kasama silang ibang tao. Umismid siya na tanging sinik lang ang nakakita. Muling umangat ang gilid ng labi ng binatang tuwa nasa itsura niya. Anong masama kung dito kami kumain? Bawal ba? Ayoko nang kumain ng fried chicken sa bahay. Gusto ko naman ng panibagong lasa. Bumalik ka na sa table mo. Alis na. Dama ni Nick ang asim sa pagkakabigkas ni Krisa ng huli niyang dalawang linya. Doon ka na nga. Pigil ang ngising bahagyang tinapik ni Nick ang mesa at nagpaliwanag pa sa mahinang boses. Walang ibang ibig sabihin yun. Kliyente ko lang ang kasama ko. Dito lang kami nakita. Sumulyap si Krisa sa table ni Nick at mabilis nang agad na binawi ang mga tingin doon. Nakatingin din kasi sa banda niya ang babaeng kasama nito. Halatang sinusuri kung sino siya sa buhay ni Nick. Sa paninitig ng babae ay dama niyang minamaliit siya nito. Iniisip na malamang ay magiging karibal siya sa pag-ibig at atensyon ni Nick. Sumamapang hilat siya ng mukha ni Krisa. Naiinis pa siya kahit na alam naman niyang totoo ang sinasabi ni Nick. Ano naman ang pakialam ko? Sinabi ko bang magpaliwanag ka? Paasik na tanong niyang hindi tumitingin. Hindi tanga si Krisa, narinig niyang tinawag siya ng babae sa pangalan niya kanina. Close lang ang tatawag ng pangalan ng abogadong kausap niya. Naisip niya na bukod sa intensyon sa trabaho, at least may ganitong idea rin ng babae. Nagtataka rin naman si Krisa kung bakit hinahayaan siya ni Nick na ganong umasta. Ibig sabihin ay ang diyang ito na tawagin siya sa pangalan ay palihim ding inaprubahan ni Nick. Kung hindi ay hindi siya tatawagin ito sa ganon bilang paggalang. At saka hindi sila mag-uusap tungkol sa trabaho sa ganong klase ng lugar na parang date ang pinunta nila dahil late na rin yon. Iisipin ni Nick na mas mabuti nilang gawin iyon sa kanyang opisina lang kung talagang trabaho lang. Muli niya sinulyapan ng table ng babaeng na natiling nakatingin pa rin sa kanilang banda. Kay Nicky yon. Binawi na ni Krisa ang kanyang tingin at tinulungan na rin siya ni Priscilla. Now order ng pagkain. Chris, nag-uusap pa naman tayo. Tinabig na ni Nick ang menu. Bihira lang siyang maging masungit sa harapan ng maraming tao. Yun ay kapag hindi niya na napigilan pang kanyang temper.
Kagaya na lang ngayon. Huwag mong takutin ang estudyante ko. Mahina ngunit may diin na pandidilat ni Krisa. Napatingin na si Nick kay Priscilla. Nakatingin din sa kanya si Priscilla na nalalaking mga mata sa gulat. Wala na daw masabi si Nick. Muli siyang tumingin kay Krisa na malalim. Mahinahong nag-order ng pagkain si Krisa na batid ni Nick na bagamat mahinahon ay masama ang loob nito na parang lavang nag-alborotong tahimik na bulkan. Dumukwang si Nick palapit kay Krisa at mahinang bumulong. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan mamaya pag-uwi natin ng penthouse. Pagkasabi noon ni Nick ay kaagad nitong tumango upang bumalik na sa kanyang table. Kasamang babaeng sinasabi nitong kliyente niya lang. Hindi na hinintay ang magiging sagot ni Krisa na sinundan lang siya ng tingin. Naisa ng pigilan ngunit minabuting manahimik na lang. Maingat na naupo ng abogado sa bangkong iniwan niya kanina. Magiliw siyang tinignan ng magandang biyuda at ininatural ang tono ng boses na nag-usisa na sa kanya kung sinong babaeng kinausap kanina sa buhay niya. Sino yun, Nick? Kilala mo? Prenting binuhat ni Nick ang baso ng kanyang brandy ng alak at sumimsim doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinandal niya ang likod sa upuan at saka matamang tinignan sa mata ang kausap na babae. Kanina niya pa yun pinag-iisipang mabuti. Panahon na para pakalasin niya ang babae sa pantasya niya. Hindi ko siya basta kakilala lang. Swerte ka dahil sasabihin ko sa yung totoo. Siya ang asawa ko. Natigilan ang kaharap niyang byuda na kulang na lang ay masamid sa iniinom niyang tubig. Napakurap na ang kanyang mga mata. Bata pang tignan si Atty. Bentacourt sa kanyang mga mata, kaya imposibleng sinasabi nito. Hindi lang yun, ni minsan hindi napabalitang may asawa ito sa kabila ng famous nitong pagkatao. Mga girlfriend at babaeng mga kafling at nalilink, oo. Pero ang asawa, wala pa. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Sige ka, baka maniwala ako sa'yo. Dinaan niya sa biro yon. Seryoso mga matang tinignan siya ni Nick sa kanyang mata. Yung tipong parang sinasabi nito ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay totoo. Walang halong anumang kasinungalingan kahit nakatiting. Sino nagsabi sa'yo na nagbibiro lang ako? Balik tanong niya sa babae nagbago ng hilatsa. Hindi sinasabi yun ni Nick upang low-key na bastedan ng babae at tanggihan ng harap-harapan at lantaran nitong pagpapakita ng pagkagusto sa kanya. Gusto niyang marinig yun ni Krisa at gusto niyang tumatak sa kaharap ng byuda na mga ganong itsura sa dalagang tipo niya. Gusto niyang magkaroon siya ng idea. Pasalamat na rin si Nick na naroon si Krisa at nagtagpo ang landas nilang dalawa ng gabing iyon. Bagamat nakakapanghinayang ang 20 million na komisyon na makukuha niya sa kliyenteng ito, kung aatras ito, ayos lang naman yun, hindi pa rin malaking kawalan sa yaman niya. Kuha ko naman ang gusto mong sabihin. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, Nick. Alam kong hindi mo siya asawa at wala ka ring interes sa akin. Ayos lang naman kung tanggihan mo ko pero hindi mo kailangang gumamit ng ibang tao para palayuin mo ko sa'yo. Parang kang tura nito sa harapan niya, ngumisi lang si Nick. Hindi niya ito sinagot. Sa naging reaksyon niyang iyon ay ito na mismong kusang tumapos ng kanilang pagkikita para sa gabing iyon. Inihatid niyang byuda sa labas ng resto. Inihatid sa harapan ng dalang sasakyan nito kahit na ilang beses itong sinabi niya na huwag na't kaya na niya yon. Paalam madam, mag-iingat ka pa uwi. Hinawakan ng babaeng pinto ng sasakyan. May halik ng konting hinanakit ang ekspresyon nito, ngunit hindi niya na isinatinig pa kung ano man ang kanyang nararamdaman sa kasinungalingang hinabi ng abogado para lang iparamdam sa kanyang wala itong gusto at interes sa kanyang damdamin. Sayang naman dahil nahuli ako ng dating sa buhay mo, Atty. Bentacourt. Salamat. Mapait ang tunog ng boses na tura nito. Bahagyang ngumiti lang si Nick at mariing hinawakan ang pinto ng sasakyan. Makakatagpo ka rin ng wagas na magmamahal sa'yo. Babalik na sana si Nick sa loob ng restaurant pagkaalis ng sasakyan ng kliyente, ngunit nakita niya isang Land Rover na huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumulaga na sa kanyang balo ni Peter, ang kapatid ng dalagitang kasama dito ni Krisa. Nabaling ng buong atensyon ni Nick kay Peter. Ilang saglit pa inilingon niyang loob ng restaurant kung nasan sina Krisa at Priscilla ng mga sandaling iyon. Doon niya lang napagtagpi-tagpi ang lahat kung bakit biglang lumitaw ito sa kanyang harapan ngayon. Malamang ay naroon to upang sunduin ng kanyang kapatid. Iniiwas na niya ang tingin sa lalaki na nagawa na siyang makita. Inipit niya sa pagitan ng labi ang stick ng sigarilyong kinuha sa kaha. Ibinaba niyang ulo upang sindihan na yun at kalmahin itong sarili niya. Narito ka para sunduin si Priscilla? Malakas na humalakak si Peter. Nakita niya lang lahat ng pangyayari. Kanina pa siya naroon. Naghahanap ng parking space.
Masyadong maraming kumakain sa lugar ng gabing iyon dala ng concert na naganap kung kaya naman pilang mga sasakyan na nais makakuha ng parking space sa tapat mismo ng resto. Naglakad si Peter palapit kay Nick para manghiram ng lighter. Hindi kaya naman ay makisindi ng sigarilyo. Walang imik na humithit siya doon at nakangiting napabuga ng makapal na usok na ganinilipad ng hangin. Oo, at saka ihahatid ko na rin sana si Krisa sa tahanan nila. Pero total nandito ka naman, hindi ko na kailangan pang gawin yon. Hindi sumagot si Nick ngunit nangunot ng kanyang noo sa sunod na tono ng pagsasalita at naging litanya ni Peter na napuno ng akusasyon. Halatang hindi nagustuhan to ni Nick. Siya nga pala, nandyan na si Krisa pero ang balita ko ay nakikipag-date ka pa sa mayaman na byuda. Antindi mo naman, talagang pinakita mo pa ng harapan sa kanya. Umigting ang panga ni Nick. Kapag hindi siya nakapagtimpi, uundayan niya to ng suntok. Pasalamat siya at mataas ang respeto niya sa ama ng kaharap na lalaki dahil kung hindi kanina pa rin ito nakatikim na maanghang na salita buhat sa kanya. Hindi anong kalokohan na pinagsasabi mo? Saan mo naman yan nalaman ha? Mas matanda lang siya kay Peter ng ilang taon pero mataas ang estado niya kaya naman ang lakas ng loob nitong biruin siya. Napatingin si Nick sa loob ng restaurant upang i-distract ang sariling mandilim, ang paningin sa kaharap niyang lalaki. Wala na siyang ibang sinabi. Tahimik lang siyang nanigarilyo dahil alam niya kung papatulan niya to ay hahaba lang kanilang pagtatalo tungkol sa walang katotohanang sinasabi nito. Nang maubos ang sigarilyo, seryosong nilingon siya ni Peter. Seryoso ng mukha nito nang harapin niya doon. Attorney Bentacourt, makinig ka dahil seryoso ako. Kung ayaw mo kay Krisa, ibigay mo na lang siya sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na saluhin siya at kunin sayo. Sa narinig ay hindi na napigilan ni Nick na manginig ng kalamnan at ang mga daliri na may hawak na sigarilyo. Ang mga neon na ilaw na lungsod ay tumatama sa mukha ng kaharap ni Nick na lalaki. Nangalit ng ngiping hinarap siya ni Nick at halos magwala sa galit. Sino may sabi na ayaw ko sa kanya? Balik tanong ni Nick na ibinuhos ng nalilisik niyang mga mata kay Peter na halatang walang pakialam sa reaksyon niya. Gusto ko siya. Muling humalakak si Peter. Gumalaw ng mga Adam's apple niya nang makita kung gaano kagalit ang mukha ni Nick nang dahil sa kanyang sinabi. Easy lang Attorney Bentacourt. Baka lang kasi ayaw mo na sa kanya. Kusang pinutol ni Peter ang sasabihin niya at hindi na itinuloy pa nang makita niyang naikuyom na ng kaharap na abogado ang kanyang isang kamao. Baka mamaya bigla na lang yung umigkas at tumama sa mukha niya kapag sobrang napikon na sa mga pinagsasabi niya. Makapasok na nga sa loob, tangi na sabi ni Peter. Hindi na siniknilingon pa at tuloy-tuloy na pumasok na sa loob ng restaurant ang lalaki. Naiwan si Nick na nakatayo pa rin at nagpatuloy sa paghithit ng sigarilyo na nasa daliri. Nanunoy ang kanyang mga matang sinundan ng bulto ng lalaking prenting na upo kaharap niya. Peter, isang hamon mo pa sa akin at papatulan na kita. Kahit anak ka ni Atty. Balboa. Hindi na niya inubos ang stick ng sigarilyo at tinapon na rin niya yon. Pagkaraan ng ilang segundo. Pumasok na siyang muli ng restaurant kung saan ay nakaupo na si Peter sa tabi ng kapatid niyang si Priscilla. Walang sabi-sabing humila siya ng isang upuan at naupo na rin. Hindi man lang siya nilingon ni Krisa. Kahit na naramdaman itong pag-upo niya doon. Nagpatuloy itong kausapin si Peter kahit na ilang beses na sumenyas to na naroon na si Nick. Kung kaya naman marapat lang napansinin niya, hindi naman naging big deal yun kay Nick. Pinanood lang niya ang dalawa ngunit hindi na iniintindi pa ang tungkol sa topic nila. Lalaki si Nick kung kaya naman basang-basa niyang nararamdaman ni Peter. Tinatago man niyang pilit ang naramdamang pag-ibig kay Krisa. Hindi yun nakaligtas sa panuring mata ng abogado. Bagamat hindi malinaw at pisikal lamang ang pakikipag-ugnayan niya kay Krisa, lagi siyang hindi komportable kapag may ibang lalaking pinagnanasahan ng dalaga, katulad na lang nito. Ayaw niya kasi nang inaagaw ang pag-aari niya. Nasaan na nga tayo, Peter? Ayun, kumain ka na ba? Hindi sumagot ng lalaki nakita kung paano nilapit ni Nick ang mukha niya sa isang tenga ni Krisa upang bumulong. Hindi pa ba tayo uuwi, Chris? Sa sobrang lapit ng mukha ni Nick sa kanya. Isang maling galaw at mahahalikan na siya nito. Tapos na, date ang pinanggalingan ko kaya magugutom ba ako doon? Tanong pa ni Peter, muling dumuko ang palapit si Nick kay Krisa. Pasimpleng umaligo ng isang kamay nito sa kanyang bewang paikot sa kanyang tiyan. Saglit na napapikit na si Krisa doon upang humugot ng pasensya na huwag maubos dahil kung hindi ay mabubulyawan na niya si Nick na ipinatong pang ulo sa balikat niya. Talagang ipinakita pa ito sa magkapatid sa harap. With Peter present, more or less ay alam niyang sinasadya yung abogadong gawin.
Chris, pansinin mo naman ako. Umot pa rin ito. Si Peter nang nahihiya sa inasta ng abogado doon kung kaya naman siya na ang mag-a-adjust. Para na lang din sa malinis na imahe ng dalaga. Pinunasan niya ng napkin ang labi niya at maagaang hinawakan ang ulo ng kapatid na si Priscilla. Priscilla, tayo na. Uuwi ng teacher Krisa mo sa kanila. Aya niya sa kapatid. Wala pang idea si Priscilla sa mundo kung kaya naman masunurin na siyang tumango. Sige po Teacher Krisa, mauna na po kami. Walang nagawa naman si Krisa kung hindi ang sumang-ayon na lang sa kanila. O sige ha, see you on the day after tomorrow. Sana agahan mo pumunta sa bahay Teacher Krisa. Susubukan ko. Muli namang nagpasalamat si Krisa kay Peter na tanging tangulang ang naisagot. Huwag kang mag-alala, basta masaya tong si Priscilla. Pagkatapos noon ay lumabas na ang magkapatid, nag-insist pang mag-iwan ng pera si Peter na bayad sa meal ng kapatid, ngunit hindi na yung tinanggap ni Krisa. Huwag mo nang isipin yon, ako nang bahala Peter. Salamat ulit ha, ingat kayong dalawa pa uwi. Nang makalis na ang sasakyan ng magkapatid sa labas na abot na tanaw nila ay sinulyapan na niya si Nick na akmang harapin. Tumayo na si Krisa at nagtungo ng counter upang bayaran ng additional bill nila. Hindi pinili ni Krisa na makipag-argumento kay Nick sa harap ng maraming tao. Tahimik na sinundan naman siya ng abogado na sa tansya niya ang magiging reaksyon ng dalaga sa magiging galaw niya. Matapos noon ay dire-diretso na silang lumabas ng resto. Pinagbukas siya ni Nick ng pintuan ng sasakyan. Walang imik namang pumasok doon ng dalaga na may bahid pa rin ng selos ang buong katawan sa client ng binata. Hindi man ito sabihin ay pinaramdam niya naman ito sa pamamagitan ng pananahimik niya. Binuhay na ng binatang makina ng sasakyan at saka pinaandar na yon. Bakit si Priscilla ang sinama mo? Usisa ni Nick na feeling ay kalmado na si Krisa. Feeling niya lang pala yon. Hindi pa pala ito tapos na magtampo. Anong mali ng batang yun sa concert? Mabuti na siya kaysa naman wala akong kasamang pumunta. Malamig pa rin ang tono ni Krisa na sagot sa kanya. Yung isa kasi dyan na dapat isasamahan ako ay mas inuna pang makipag-date. Napakamot na ng ulo si Nick kahit na hindi naman yun makati. Oo na, aminado naman na siyang mali. Hindi niya rin alam na magsasangga ang landas nila sa restaurant na yon. Kung alam niya lang, idi sana sa iba na lang sila kumain. Wala sana silang isyong pinagtatalunan sa ngayon. Si Peter nga sanang isasama ko kaso nagkataong may date naman siya ngayon kay Priscilla na lang. Dagdag ni Krisa na halatang sinadya niyang sabihin ng iparamdam kay Nick na kung kaya nitong makipag-date sa iba, kaya niya rin. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Nakipag-date siya. Bigay din niya pa sa huling salitang sinabi niya na parang si Nick ang pinapatamaan niya ng mga salitang iyon. Humigpit ng hawak ni Nick sa manibela ng sasakyan na marinig niya yon. Lihim na nagdiwang kalooban ni Krisa. At least para nakaganti na siya sa abogado na inunang makasama ang client nito kaysa sa kanya. Magdusa siya. Ganun pa man, ni isang explanation ay wala nang narinig pang dalaga sa kanya. Nanatiling tikom ang bibig niya, bagay na hindi pa rin nagustuhan ni Krisa. Gusto niya kasing patulan siya nito. Nick, sa totoo lang, pwede ka naman makipag-date kahit na kanino. Hindi nga yung sabi date, Chris. Tungkol pa rin naman sa trabaho usapan namin. Hindi siya pinakinggan ni Krisa. Wala naman dapat akong say, hindi ba? Pero wag mo rin sana kung pakialaman kung sinong gusto kong makasama. Nga, mind your own business. Patuloy ng dalaga na halatang naghahanap lang ng away sa pagitan nilang dalawa ng abogado. Wala naman tayong commitment sa bawat isa. Ang huling linya ni Krisa ay nagpainit na ng ulo ni Nick na kanina niya pa pinipigilang mangyari sa unang pagkakataon. Hindi niya maapuhap kung saan pa nanggagaling ang mga pinagsasabi ng dalaga. Nagsiselos ba ito dahil sa ginawa niya o ipinagtutulakan siya nito palayo upang magawa niyang gusto niya? Napakalabo, walang linaw sa kanya. Mariing naitikom naman ni Krisa ang bibig. Nakita niya kasing gumalaw-galaw ng panga ni Nick na halatang apektado na sa sinabi niya. Palihim na umirap ang kanyang mga mata. Wala namang masama sa sinabi niya. Isa pa, gusto niyang ilabas ang sama ng loob sa abogado. Hindi niya rin kasi magets na ang naramdaman niya. Aaminin niya sobrang saselo siya ngunit hindi naman pwedeng lantarang sabihin niya yon. Ikakatuwa lang yun ni Nick oras na marinig. Baka lumaki pang ulo nito at isiping patay na patay siya rito. At some point, nais ng dalagang manghingi ng sorry sa abogado sa mga masasakit na salitang nabitawan niya at pagtawid niya sa linya ng kanilang boundaries. Pagkatapos kasi niyang makasama si Nick ng medyo matagal at naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya, nakalimutan niyang tunay na lagay ng relasyong napagkasunduan nila. Wala namang dapat siyang pakialam sa anumang gawin nito. Pero heto siya, daig niya pang magtatampong jowa na kailangang suyuin ng bongga. Kahit na pwede naman siyang mag-overtime.
Ngunit pwede naman niyang gawin yan sa ibang oras lalo na kung naunang plano naming dalawa. Walang gatol na giit ng isipan ni Krisa sa sitwasyon nila. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya? Mula sa araw na yun ay kailangan niyang dumistansya at ilugar kung ano siya sa buhay nito. Isa lang siyang parausan. Babaeng papawi sa init ng katawan at papagaan ng pakiramdam sa abogado kapag nahihirapan. Ganun lang. Ganun dapat ang papel niya sa buhay nito. Hindi niya marapat na mahalin. Ang realization na yon ay parang malamig na buhos ng isang balding tubig sa taglamig na gumising sa dalaga. Sumagi pa sa isip niyang linyahan ito nang sabihin niya na ipaalam na nila kay Nati kung anong tunay na relasyon niya sa fiancé nitong si Alex. Sumikip ng dibdib ni Krisa sa isiping yon, hindi niya kasama sa plano sa buhay ni Nick. Wala siya bilang sa pangarap nito. Wala sa sariling nahaplos niya ng marahan ng dibdib na parang tinarakan ng punyal. Are you okay, Chris? May masakit ba sa'yo? Bakit tumahawak ka sa dibdib mo? Sinubukan ni Nick na hawakan ng isang kamay ng dalaga pero iwinaglit ng ito ni Krisa. Nang muling subukan ay nagsumiksik pa siya sa may bintana ng sasakyan na parang takot na pusa. Hey, bakit mo ginagawa yan? Hindi naman kita sasaktan. May halik ng sama ng loob ang boses ni Nick na saling ang damdamin niya sa naging reaksyon ng dalaga. Kung dati sinisiksik nitong sarili sa kanya't hindi ilalayo. Tama na, huwag ka nang magalit pa. Hindi pa rin siya pinansin ni Krisa na sa mga sandaling iyon ay puro kanigahan pa rin ang laman ng isipan. Naisip niya na bakit niya ba binibigyan pa ito ng importansya at bakit niya pa hinahayaang mahulog ang sarili niya ng sobra sa binata. Sa bandang huli alam naman niyang iiwan siya nito. Hihiwala yan. Parang basahan na basta tatalikuran, oras na magsawa na to sa kanya. Siya lang naman ang nagsiseryoso tapos kay Nick, isang laro lang ang existence niya. Sorry na Chris. Sa halip na kulitin pa ni Nick ang dalaga na sa paningin niya ay may sama pa rin ang loob sa nagawa niya, ay pinili na lang niya na manahimik. Hindi man siya komportable sa panlalamig na pinaparamdam nito, kailangan niya yung tiisin. Mamaya na lang niya itutuloy ang paglalambing na ginagawa niya. Subalit hindi niya pa rin matiis ang dalaga. Pasensya na talaga Chris kung... No, wala kang dapat na ihikahingi ng tawad. Akong may kasalanan, lumagpas ako sa boundary natin. Hindi dapat ako makialam. Sinabi nga ni Krisa ay natameme si Nick. Hindi niya na alam kung anong paghihinuyo pa ang kanyang gagawin dito. Nilamon na sila na nakakabinging katahimikan. Pinabilis pa ni Nick ang takbo ng sasakyan. Gusto na niyang makarating ng penthouse at masettle na nila kaagad lahat at maayos na ang gusot ng hindi pagkakaunawaan.